Pamilya ng lalaking ikakasal or ng boyfriend, fiancé ni Miss Bea Alonzo na si Mr. Vincent Co. Abay umalma sa mga naglabasang nag-leak na prenup, no? Parang hindi po sila makapaniwala dun po sa mga lumabas na mga balita patungkol dito. So ano nga ba ang kanilang hakbang para maitama ang lahat ng ito? Ito po yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na, no, Bea Alonzo at Vincent Co. Nasira ba ang wedding of the year dahil sa leak o may mas malalim pang dahilan? So, sabi po, ang umano'y naudlot na kasal ni na Bea Alonzo at Vincent Co. ang isa ngayon ang pinag-uusapang issue sa showbiz at social media. Mula sa pagiging power couple na kinaiinggitan ng marami na uwi ang kanilang love story sa samot-saring espekulasyon tungkol sa prenup agreement, family expectation at di umano'y pressure mula sa magkabilang kampo. Ang mas lalong nagpainit sa usapan ay ang ulat ng Inside PH na nagsasabing baka raw taken out of context o mali ang pagkakaintindi ng publiko sa mga nag-leak na detalye tungkol sa kanilang prenup agreement. Ayon po sa mga lumabas na ulat, nakatakda na sanang engrandeng kasalan ng dalawa sa Spain ngayong Mayo ng 2026. Ngunit sa hindi malinaw na dahilan, kumalat ang balitang hindi na raw ito matutuloy. May ilang bisita raw ang nakabook na ng flights at accommodation, bagay na lalong nagpalakas sa paniniwalang totoong may malaking pangyayari sa pagitan ng dalawa. Matatandaan unang umugong ang usapin ng kasal nang lumabas ang marriage banns ni Bea at Vincent sa isang simbahan sa Maynila. Para sa marami, yon ang kumpirmasyon na seryoso at patungo na sa altar ang kanilang relasyon. Maging ang ilang entertainment observer ay nagsabing tila natagpuan na ni Bea ang lalaking panghabang buhay. Ngunit biglang nag-iba ang tono ng kwento nang lumabas ang mga bulong-bulungan tungkol sa di umano'y controversial na prenup agreement at isa sa pinagdiskusyonan ay umanong kondisyon tungkol sa magiging custody ng mga anak at ilang behavioral restrictions sa relasyon. May mga nagsabing tila masyadong mahigpit at kontrolado umano ang ilang terms dahilan para maraming netizen ang kumampi kay Bea. Subalit ayon sa bagong ulat ng Insiders PH, maaaring hindi raw lubusang tama ang kumalat na bersyon ng kwento. Isang insider na malapit umano sa pamilya ko ang nagsabing baligtad daw ang naging interpretasyon ng publiko sa ilang detalye ng prenup. Halimbawa, ang issue tungkol sa mga magiging anak ay hindi raw ipinilit ng kampo ni Vincent laban kay Bea, kundi kabaligtaran pa nga. Ayon sa source, nais daw tiyakin na habang minor de edad ang mga bata ay nasa pangangalaga sila ng kanilang ina. Dito mas lalong nagulo ang naratibo. Kung totoo ngang mali ang naging pagkakalatag ng impormasyon, malinaw na may malaking epekto ang leak sa imahe ng parehong kampo. Sa panahon ngayon sa social media, sapat na ang isang screenshot o blind item upang husgahan agad ang isang tao. At dahil parehong high profile personality sina Bea at Vincent, natural lamang na mabilis kumalat ang anumang balita tungkol sa kanila. May ilang observers din ang nagsasabing posibleng naging biktima lang damang daw ang dalawa ng public narrative. Kapag kasi ang isang relasyon ay sobrang sinusubaybayan ng publiko, halos bawat galaw ay nabibigyan ng kahulugan. Kapag tahimik ang couple, may problema raw. Kapag hindi nag-post, hiwalay na raw. Kapag may leak, siguradong may away na raw. Ganito kabigat ang pressure na dinadala ng mga celebrity couples ngayon. Isa pa naging mainit na usapin ay ang di umano'y kagustuhan ng pamilya ko na manirahan ang mag-asawa sa family compound. Para sa ilan, normal ito lalo na sa mga traditional at ultra-rich Chinese Filipino families na mahalaga ang seguridad at malapit na ugnayan ng pamilya. Ngunit para naman sa iba ay maaaring mahirap itong tanggapin lalo na para sa isang independent at self-made women na si Miss Bea Alonzo.
Marami tuloy ang nagtatanong, maaari bang nagkaiba lamang sila ng pananaw tungkol sa marriage life? Dahil kung tutuusin, hindi lamang pag-ibig ang kailangan ng kasal. Kasama rito ang compatibility ng values, family culture, lifestyle at expectation. Maaring mahal nila ang isa't isa, ngunit kung magkaiba naman ang direksyong gustong tahakin pagkatapos ng kasal, posibleng doon nagsisimulang magkaroon ng lamat. Hindi rin may iwasang maikumpara ito sa mga nakaraang relasyon ni Bea na laging laman din ng balita. May ilang netizen na agad siyang hinusgahan at sinabing baka siya raw ang problema. Ngunit marami rin ang nagtanggol sa aktres at nagsabing hindi dapat minamadaling husgahan ng isang babae na piniling unahin ang kanyang peace of mind kaysa piliin ang isang relasyong hindi siya lubusang komportable. Sa totoo lang, mahirap magsalita tungkol sa prenup dahil po sensitibong usapin ito sa Pilipinas. Para sa iba, parang indikasyon ito ng kawalan ng tiwala. Ngunit sa mundo ng negosyo at malalaking pamilya, normal itong bahagi ng proteksyon ng asset at generational wealth. Hindi ito laging nangangahulugang walang pagmamahal. Sa katunayan, maraming mamayayamang pamilya ang gumagamit ito bilang practical measure upang maiwasan ang komplikasyon sa hinaharap. Gayunpaman, kahit gaano pa kanormal ang prenup sa business world, nagiging komplikado to kapag emosyon na ang pinag-uusapan dahil ang pag-aasawa ay hindi lamang kontrata. Ito ay isang commitment, partnership at emotional na pagsasama. Kaya kung may isang partido na nakakaramdam ng discomfort sa ilang kondisyon, natural lamang na magdadalawang isip siya. Meron ding mga ulat na sinasabing hindi raw si Bea mismo ang target ng sisi, kundi maging ang kanyang management at ilang taong malapit sa kanya. Ayon sa Insiders PH, may narrative umanong inililihis ang sisi patungo sa talent manager ni Bea kaugnay sa di umano'y paghawak sa prenup issue. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na confirmation mula sa magkabilang panig tungkol sa totoong dahilan ng umano'y postpone o cancellation ng kasal. At dito makikita ang isa sa pinakamahalagang aral sa buong kontrobersya. Hindi lahat ng lumalabas online ay buong katotohanan. Sa panahon ng blind items, leaks at anonymous sources, napakadaling magbuo ng kwento kahit kulang ang detalye. Minsan isang side lamang ng story ang lumalabas, kaya nagiging one-sided ang tingin ng publiko. Nakakalungkot isipin na habang ang dalawang taong sangkot ay posibleng dumaan sa maselang at personal na sitwasyon, milyong-milyong tao ang nagdi-debate online kung sino ang may kasalanan. Ang isang pribadong problema ay nagiging pambansang usapin. Sa huli, tanging si Bea at Vincent lamang ang may tunay na nakakaalam ng buong katotohanan. Maaring may prenup issue, maaring may family concern, at maaring may personal realization, o maaari ring simpleng napagdesisyonan nilang hindi pa ito ang tamang panahon para sa kasal. Ang anuman at totoong nangyari, malinaw na parehong nasaktan ang dalawang panig dahil walang relasyon ang basta na lamang mawawala ng walang emotional impact. Lalo na kung umabot na sa puntong may marriage bans, wedding preparation at mga imbitadong handa nang dumalo sa isang engrandeng seremonya. Sa ngayon, nananatiling tahimik sina Bea at Vincent at marahil iyon na rin ang mainam dahil may mga laban at sugat na hindi kailangang ipaliwanag sa publiko. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay kailangang tapusin sa altar upang masabing naging totoo ito. At kung may isang bagay mang dapat matutunan dito, yon ay ang katotohanang minsang mas mahalaga ang kapayapaan ng isip kaysa sa isang perfect wedding na ipinipilit lamang para mapasaya ang ibang tao. So, kayo po, ano ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.